Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Good morning, church! Welcome to Jesus Christ, our Hope in Redeemer Church. Hallelujah, napakabilis ng araw, ng panahon. Kailan lang nag-celebrate tayo ng New Year. Ngayon, March na po. Nasa third quarter na po tayo. Nasaan na pala? 3 months na po tayo. First quarter ng isang taon. Okay? Tayo po tayo lahat. Batiin muna natin ang ating mga kapatiran. Natawagan ko po yung men's choir para sa ating awitin po natin ang processional song na All Hail the Power of Jesus' Name. Sintuan natin ang invocational song na To God Be the Glory. Lord.
Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umaga ng Panginoon, na muli niyo pinadama ng inyong pag-ibig sa aming Panginoon. Lord, salamat sa magandang araw na binigay siya sa aming Panginoon. Naway, Panginoon, samahan niyo kami hanggang sa aming matapos aming service, Panginoon, sa umaga na ito. Gabayan niyo ang bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon. Let your Holy Spirit be displayed in Lord, na kayo lang ang aming itaas, Panginoon. Gabayan niyo po ang magbigay ng mensahe, lalo-lalo na para sa aming Panginoon. Naway, Panginoon, ang buhay namin ay maging masagana ng dahil sa iyo, Panginoon. Lord, in Jesus' mighty name we pray, amen and amen. Pwede na po tayo po. Para sa umaga nito, kung sino pwede gusto mag-share ng kanyang testimony na may ginawa ang Panginoon sa kanyang buhay sa loob ng January, February, magba-March na ngayon. Sa 2 buwan po. Si Sister Raniera pala. Ayan, good morning po sa ating lahat. Gusto ko po mag-thank you kay Lord kasi nadagdagan na naman ng another 1 year ang aking edad kahapon. Ayan, thank you Lord for all the blessings. Thank you Lord for your faithfulness to me, sa aking family, for your goodness, for your loving kindness na in every season of my life na andyan siya, hindi nagpapabaya. So, thank you Lord, and thank you Lord sa daily provision, sa guidance and protection, sa strength sa araw-araw. Thank you Lord. Tsaka, gusto ko rin mag-thank you kay Lord sa aming J.Cohar family, sa J.Cohar Youth, sa Praise and Worship Ministry, sa lahat ng ministries ng J.Cohar na patuloy niyang ginagamit para patuloy kaming mag-grow spiritually ng aking buong family. So, thank you Lord. All the glory and praises to you. Thank you. Sino pa po? Meron pa? Ang tahimik ata tayo. Si Sister Sawi. Thank you Lord. Morning po. Lord, thank you for giving me high pop. Thank you for giving me honors. Because I just go to school and I just study hard. Thank you, Lord, for helping me and guide us. Thank you. Thank you po. Sino pa? Sino pa magbigay ng kanyang testimony? Wala lahat. Wala na po? Pastor Elmer. Pagpalakas ng loob. Sa mga nais ko pong purihin ang Panginoon, laging pasalamatan at sambahin. Dahil ang Diyos po, kahit anong panahon, mabuti. Amen? Talagang napakabuti ng Diyos sa lahat ng panahon sa ating buhay. Maging ang pagsubok man na ating dinadanas ay nagpapalakas sa atin bilang isang mananampalataya. Amen? Kaya lubos akong nagpapasalamat sa kalakasan at paggabay niya, lalong-lalo sa aking buong pamilya. Kaya salamat po talaga sa Panginoon at lagi po siyang nandyan para gabayan at ingatan ng aking mga anak na kahit na malayo sa amin, kami ni Mami, yung 4 kong kasing anak sa probinsya. So yung talagang si Lord lang ang nag-iingat sa kanila at gumagabay sa lahat ng oras. At salamat talaga dahil kahit anong pinagdadaanan, punong-puno tayo ng kasiyahan dahil alam natin na may Diyos tayo na nagpo-provide at nag-iingat sa atin. Purihin ng Diyos, magpakailanman. Amen. Okay, meron pa?
Meron pa po? Wala nang gusto magpasalamat o mag-share ng kanyang testimony? Sino? Sino pa sa Blake? Kasi ano na lang. Sister Shilling. Good morning po sa ating lahat. Unang-unang po sa Panginoon. Papasalamat ako sa Kanya dahil hindi ko pa man nadadala yung mga anak ko, pero ang mga apo ko halos nandito na sila. Kaya maraming salamat sa Kanya ang dakilang pabori at pasasalamat namin. Maraming salamat sa inyo. Okay, thank you. Wala na? Kasi kung wala na, tatawagan ko na po si Pastor Digar para sa ating communion. Kasi communion sa atin yan. Wala na ba? Okay, tawagan ko po si Pastor Digar para sa ating communion. Bago po awitin po, tinatawagan ko pala yung choir, awitin po natin yung Bringing in the Sheep. Tayo po tayo lahat, awitin po natin yung Bringing in the Sheep. Good morning po sa ating lahat. Yan po ay ikatlong buwan na po ng 2024. At ang buwan pong ito ay kung saan
ipinagdiriwang ang kamatayan at muli pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ito po naman po ay ginagawa din po natin every first Sunday of the month, yung Holy Communion po. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Isang pag-alaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Madaling pinapaalala ng Apostol Pablo ng hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat kong igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito kinakailangan salisikin natin mabuti ang ating sarili upang matiyak natin ang buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa hapag ng Panginoon. Ito po yung ginagawa po natin ay pag-alaala sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na kung saan sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus, tayo pong lahat ay napatawad sa ating mga kasalanan. Kaya isa po sa mga winika ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo, bago po sa malagutan ng hininga, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya doon po pinapakita ng kung gaano kamahal ng Diyos ang sangkatauhan, kung gaano kakamahal at kung gaano kamahal ng Diyos dahil sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Yung pong mga simbolo po na ating kanin at inumin, ang tinapay ay sumisimbolo sa katawan ng Panginoong Hesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. Sabi doon, para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang saro naman ay sumisimbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi ng Hebrew na kung walang pagbububo ng dugo ay walang kapatawaran ng kasalanan. So napakahalaga po na patuloy po natin inaalaala ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay nagpapakita kung gaano kakamahal ng Diyos. Amen? Parang hindi natin damay yung pagmamahal ng Diyos, no? Wala bang palakpak para sa ating Panginoon? Pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na hindi na ipadama o hindi na ibigay ng sanlibutan. Tanging ang Diyos lamang ang nagmahal sa atin. Maaaring iniwan ka ng iyong mahal sa buhay, maaring nasaktan ka, or yung pagmamahal na hinihingi mo sa kanila hindi na ibigay sa'yo, hanapin mo sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po, amen po ba? Kaya tinatawagan po yung ating mga usher, pangunahan po ni Pastor Rani, Pastor Boyet, at saka si Brother Boy and Brother Arnold po. Samahan po natin yung ating mga pastor sa pagbabahagi ng mga simbolo ng ating pong kakanin ngayon at inumin. To the Lord.
po, ipanalangin po ni Pastor Boyet ang tinapay. Aming Diyos, sa umaga pong ito, dinadakila po namin ang iyong pangalan sapagkat ikaw ang aming tunay na Diyos na buhay na siyang aming pinananaligan lamang, Panginoon, wala nang iba. Maraming pong salamat, Panginoon, sa aming pong muli pagdakila sa araw na ito upang maalaala, Panginoon, ang iyong pagsakripisyo ng iyong katawan upang kami po ay mabigyan ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, Panginoon. Bago po namin tanggapin ang mga elemento ito, Panginoon, dumadalangin po kami humihiling po kami ng pagpapatawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasalang gawa. Tunay na dakila ka, Panginoon, ikaw po ang pinupuri at tinataas sa aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tagapagligtas. Amen and amen. Thank you, Lord. Taas po natin ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ang tinapay, nagpasalamat at pinagpera-peraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin ang tinapay. Panalangin ni Pastor Rani ang saro. Banal naming Diyos na malilikha, marami pong salamat sa araw na ito na kami lahat ay inyong tinipon sa iyong mga pagpanginoon. Marami pong salamat, Ama, dahil binigyan mo po kami ng pagkakataon upang makasalo, Panginoon, sa hapag na ito. Dalangin po namin ang agwat ng iyong banal na dugo, ang simbolo ng iyong banal na dugo ay inyong pong i-bless, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang sarong ito upang sa ganun, Panginoon, maging bless din naman sa aming lahat. Maraming pong salamat, O God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Itaas po natin ang saro. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin ang saro. Tayo po ay manalangin. Temptation, but deliver us
sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumayin niyo nawa ang pala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Maraming salamat. Okay, ihanda po natin ang ating puso't isipan para makinig sa atin sa salita ng Diyos. Tinatawagan ko po si Brother Pastor Ricky Bautista para i-introduce po ang ating kagalang-galang na mensahera. Pastor Sani. Magandang umaga po sa lahat. Sa mga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yes, amen. Bago ko po ipakilala sa inyo yung ating mensahero. Gusto ko po sanang ipaalam sa inyo na ang taong ito ay tunay na kinuha ng hinawakan ng Panginoon. Hindi siya kinuha. Tunay nga po na ang kung ating babalikan yung nakaraan ng taong ito, talagang hindi ko po mawari kung bakit nandito siya ngayon at talaga napakainit sa Panginoon. Nung una, ako lang po talaga ang nagsisimba. Talagang mahirap po siyang hilahin. Pag pinakilala ko sa pastor, pinagsasaraduhan niya kami ng pinto. Pero talaga ang Panginoon, iba kong kumilos sa taong ito. Kasi dati po siyang naging artista. Ayan. Talaga ako'y mapalad po at nagkaasawa ako ng artista. Ngayon po, ang taong ito ay talagang ginagamit ng Panginoon sa puso, sa isip. Kahit nung nasa bahay kami, maghapon, ang Panginoon lang po talaga ang laman ng isip at puso niya. Na minsan nga po sorry Lord, pero talaga ako'y lumalayo na minsan talagang, parang na punong-puno na talaga sa Panginoon. Bago po tayo humaba, tinatawagan ko po at pinakikilala sa inyo ang aking maganda, maliit na may bahay. Siya po si Pastora Nita Bautista. Hallelujah! Kinakabahan siya, ipakilala ako. Kasi sa totoo lang po, kung titignan natin, siya naman talaga ang lubos. Siyempre si Lord una. Siyempre si Lord, walang mali ang pagkakakilala sa akin ni Lord. Si Ricky po, siya talaga ang nakakakilala sa akin. Siya talaga ang nakakaalam kung anong pinanggalingan ko at kung ano ko ngayon. Kulang yung pakilala mo, Papa. Kulang pa yung mga sinabi mo. Nahiya ka? Nahiya ka ba? Kinakabahan ka? Kinakabahan siya? O sige po. God is good. All the time. Hallelujah. Sige nga, tumayo tayong lahat para basahin natin ang ating text for today para sa pag-respeto po ng salita ng Diyos. Sige po, basahin natin. Simulan natin sa Matthew 14, Matthew chapter 14, verse 22 to 31. Okay po.
Nandyan na kaagad yung title ko. Nandyan na kaagad. Sige, okay lang. Yun po ang title natin sa ating pag-uusapan ngayon, The Miracle of Faith. Okay, sige, simulan po natin. Verse 22. Basahin po natin. Gusto ko yung ginagawa ni Pastor Reggie, na pag nagbasa tayo ng Word of God, ng passage, ay mauna yung isa, tapos mauna ako, tapos sasagot kayo. Alam niyo po kung bakit sinabi niya na rin sabihin ko po ulit. Para po, kung hindi tayo nakapagbasa ng Bible, kaninang umaga, pagising natin, kung hindi tayo nakapagbasa kahit isang verse, dito man lang ay makapagbasa tayo. Tsak, pag uwi natin, baka wala na rin tayong time magbasa. So, mas mahalaga po na kahit isang verse ay nakapagbasa tayo. Natutunan ko po kay Pastor Reggie. Sige po. Sige, verse 22, ako po muna ang mauna. Tapos, ito po pala ay, ang ginamit ko po ay ang New Testament Pinoy version. Okay po, simulan natin sa verse 22. Ako po muna, tapos sunod kayo. Verse 22, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga disciples at pinauna sila sa kabilang side ng lake, habang pinauwi naman niya ang mga tao. 23, okay, 24. Noong oras ding yun, malayo na ang bangka sa lupa at hinahampas ito ng alon dahil kontra sila sa hangin. 25. Noong makita ng mga disciples na naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, natakot sila. Multo, sigaw nila. 27. 28, nagsalita naman si Peter, Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin nyo ako dyan sa tubig. 29. Pero nung napansin ni Peter ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Lord, iligtas niyo po ako, sigaw niya. 31. Amen. Thank you po sa Word of God. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, Panginoon, naririto kami sa iyong paanan na tunay na nagpapakumbaba kami ng aming mga puso, na humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, kung ano man po ang kalikuan ng aming pag-iisip, Lord, hinihingi namin, Lord, na nawa humihingi kami ng kalinisan, na pag nalinisin mo ang aming mga puso. Ganun din, Panginoon, hinihingi din namin ng tawad na kung minsan kami po ay naging unfaithful. Pero ikaw, Lord, tunay na faithful ka sa amin kahit ano pa man ang mangyari. Lord, ganun din, pinapatawad namin ang mga nagkasala din o nagkulang din sa amin. Lord, hinihiling ko sa umagang ito na ihanda mo ang puso't isipan ng bawat isa na matanggap nila ang lesson o yung mensahe na nais mong iparating sa amin ngayong umaga, Lord. Nawa ay pagpapala dahil sa lessons na ito, Panginoon, sa blessings na ito, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin ngayon, ay tanggapin namin na kami ay naniniwala na may pagpapala o miracle kaming matatanggap sa araw na ito. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, amen. Sige po, pwede na tayo. Okay, so nakita nyo naman kanina ang title natin, The Miracle of Faith. Naniniwala po ba tayo na sa panahon natin ngayon ay mayroon pa ring himala na nangyayari? Ang patunay, nandito si Sister Emmy, ang asawa ni Pastor Jay. Nagpunta siya para magamit ko siyang testimony sa atin ngayon. Magamit siya sa ating story or sa ating pag-aaralan at pag-uusapan ngayon. Si Sister Emmy po ay 2 beses na operahan sa ulo, sa brain. Okay? So, hindi po ba yun himala?
Kasi ang iba po, yung unang operation pa lang diba? Sabi nila, ay baka hindi na yan magising. Tigok na. Yun. Pero, inoperahan pa siya uli at nagising pa siya. At ngayon, nandito po siya. Nandito siya, kasama natin siya ngayon. Pwedeng tumayo si Sister Emmy. Tayo ka po, may exercise ang ating paa. Yan, si Sister Emmy. Yan. Siya ang ating pinangahawakan na totoong po na po kayo, Sister Emmy. Tunay na ang himala ng Diyos ay nangyayari hanggang ngayon sa ating mga buhay. Ang ating pag-uusapan ngayong umaga, titignan natin kung bakit ba at paano ba na-acquire o nakukuha o natatanggap natin ang himala ng Diyos. Ito ba ay basta na lang ganon na pag sinabi mo, pag maghihimala na agad ang Panginoon? Siyempre, una dun yung prayers. Hindi kasama siya sa aking points, pero sasabihin ko, ang unang-una sa lahat ay prayers. Kung paano po tayo manalangin ng taos-puso. At ang panalangin na yan ay ibinibigay na natin sa Panginoon. Hindi yung nalangin tayo tapos paurong-sulong tayo, baka hindi naman mangyayari. Pag nanalangin tayo at sinabi natin, ipaubaya na natin sa Diyos at siya na nga ang bahala sa lahat. Okay po, bago tayo mapunta sa ating lesson for today, ikwento ko lang po ng konti. Ito po sa verse 22, no? Sa chapter 14, verse 22 hanggang 25. Alam naman natin, no, na ito po, ang sabi dito pagkatapos. Pag sinabing pagkatapos po, ibig sabihin may pinanggalingan sila. So saan sila nanggaling? Si Jesus ay nagpakain ng 5,000. Yun ang pinanggalingan. Nakasama ang kanyang mga disciples. At ang sabi ng mga scholars, hindi lang po 5,000. 15,000 all in all. Dahil ang 5,000, mga lalaki lang yon. Dahil noon, ang Jewish at law ay mga lalaki lang po ang binibilang. Pero kung bibilangin lahat, ang mga babae at mga kabataan ay aabot sa 15,000 or more ang pinakain ni Jesus. So napaka-exhausted. Sobrang pagod silang lahat ng araw na yon. Kaya sabi ni Jesus, sige na, mauna na kayo sa kabilang ibayo. Pumunta na kayo doon sa another side of Sea of Galilee. Siyempre doon naman nangyayari lahat ng ministry ni Jesus dito sa lupa. Halos doon nangyayari ang kanyang earth ministry ni Jesus Christ. So, nung nandun na sila, nagsakay na sila ng bangka, si Jesus saan nagpunta? Sa bundok. Sabi dito, nagpunta siya sa bundok upang manalangin. Si Jesus ay nananalangin. At alam niyo ba na tayo ay pinapanalangin din ng Diyos? Ang Holy Spirit na nasa atin na ngayon, dahil si Jesus ay nandun na sa kanang kamay ng kanyang Ama. Ang Holy Spirit po ang nasa atin. At yun po ang nananalangin para sa atin. Kaya alam niyo po ba kung ano ang hinihiling natin? Ipinapanalangin din ng Holy Spirit. Nakakarating sa Ama. Nakakarating sa ating Panginoong Jesus. Dahil yun ang Spirit of God, na promise ni God, na ibigay niya at promise din ni Jesus. Kaya mayroon tayong Holy Spirit. Once na tumanggap tayo kay Jesus Christ as our Lord and Savior, tayo agad ay mayroong Holy Spirit na dwells in us, na nakatira sa atin. Ang ating katawan, tayo ay temple ng Holy Spirit. So kung tayo naglalakad papuntang palengke, kasama natin yung kalwalatian ng Panginoon, sama-sama. Kung nagsasalita tayong masama, ay, di ba ang Holy Spirit pinapalungkot natin? Bakit ba napunta ako dyan? Okay. Hindi ko lang mapigil ang sarili ko dahil I love Holy Spirit. I love Holy Spirit. Okay po. Ngayon, nung ito po, ang sabi dito, madilim, gabi na. No? Gabi na ito nung si Jesus ay nanalangin sa bundok. Pagkatapos, ay bumaba siya sa bundok para sumunod sa mga disciples. At nung sumunod po siya, madaling araw na yon. Kung ating titignan natin, himay-himayin natin, gabi na nung nagpakain siya ng 5,000. Tapos gabi na nung pumunta siya sa bundok, gabi na rin nung siya nanalangin. Kaya nung bumaba po siya sa bundok at sumunod sa mga disciples, siguro is around 4 a.m. to 6 a.m. Madaling araw. Sabi dito, madaling araw. Dahil malakas ang hangin at ang hampas ng alon, ay salungat kasi yung ng bangka, takbo ng bangka. So ang nangyari po, no, pick upin natin para matignan natin kung ano ba ang nangyari talaga. Pick upin natin sa verse 26.
ayun na si Jesus. Diba si Jesus, papunta na siya dun sa bangka. Malayo pa lang, medyo malayo-layo ng konti, madilim. 4 a.m., madilim pa po yun. Nung nakita ng mga disciples, siyempre sabi dito sa 26, sumigaw sila ng multo. Pwede natin ilagay ang verse 26, 25, 26. Okay? Nandyan po yung 26. Nung makita ng mga disciples na naglalakad si Jesus sa tubig, natakot sila, multo! Sigaw nila. Tayong mga tao tayo, di ba? Si Peter at ang mga disciples, tao din. Mga tao din sila. So may takot tayo. Imposibleng wala tayong takot. Kasi, ganun talaga eh. Talagang tao tayo, matatakot tayo. Di ba? Okay, so tapos pick up ulit tayo sa verse 28. Sa 26 muna. Ay, 27 muna, sorry. Lumulundag mo tayo. Ayan, 27. Natakot sila kaya ang sigaw nila, multo! OMG! Multo. Okay? So, pagdating sa 27, nagsalita si Jesus. Pag natatakot tayo, nandiyan naman kaagad ang Diyos eh. Di ba ba? Nandiyan kaagad si Jesus. Sabi niya, lakasan niyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Di ba ramdam natin yun? Pag may takot tayo, kinoconvict tayo ng Holy Spirit na huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Kasama mo nga ako eh. Di po ba? Naranasan natin yon. Di po ba? Amen? So, doon sa 27, nang sinabi ni Jesus na lakasan nyo ang loob nyo, ako to, huwag kayo matakot. Ay, nagsalita si Peter. Si Peter ay may malakas ng loob. Sa grupo nila, nakikita natin na sa lahat ng mga stories, sa lahat ng mga journey ni Jesus Christ, na kanyang ministry dito sa earth, ay si Peter ang parang naglilid sa kanyang mga kasama. Okay po? Kasi meron siyang boldness. Meron siyang lakas ng loob. Para sabihin na, Lord, kung ikaw nga yan. Sige, verse 28. Lord, nagsalita si Peter, Lord, kung kayo talaga yan, papuntahin niyo ako dyan sa tubig. Sa ibabaw ng tubig, paglakarin. Okay. Si Peter ba, yung unang puntos natin ay miracle of faith. Si Peter ba ay may faith? Nung sinabi niya? Nung sinabi ba ni Pedro na, Lord, sige, papuntahin niyo ako dyan. Siyempre may pananampalataya siya. Hindi niya rin sasabihin yon kung wala siyang faith. Siyempre, kilala niya na rin si Jesus. Pero tignan mo ang kasunod. Kahit kilalanan niya si Jesus, may kasunod pa rin na negative. Okay po. So, ang unang puntos natin ay miracle can happen if Miracle can happen if, ayan po ang verse 28. Okay. Nagsalita naman si Peter, yun na nga sinabi ko kanina, kung talaga kayo yan, papuntahin niyo ako dyan sa tubig. Okay. Sumagot naman si Jesus sa kanya, 29. Sumagot si Jesus at sinabi, sige, yun muna po, yung faith muna po. Sunod-sunod po yan. Okay, tingnan natin, ano ba ang faith? Ano ba ang pananampalataya? Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, mayroon pananampalataya si Peter nung panahon na yun. Pero mas mapalad tayo. Kasi naniniwala tayo kahit hindi natin nakikita si Jesus. Amen? Mas mapalad tayo sa ating time ngayon. Kasi ang sabi nga doon sa Beatitudes sermon, ang sabi nga doon ni Jesus, mas mapalad ang mga nananampalataya na hindi nila ako nakikita. Amen? Mas mapalad tayo na naniniwala tayo na ang presensya ng Diyos ay kasama natin, ang Holy Spirit ay kasama natin, at ang mga hinihiling natin, according to His will, ay ibibigay niya sa atin. At hindi niya tayo pababayaan. Okay, may kasunod pa po niya na supporting verse. Okay, yan. Pag may pananampalataya tayo, pag may faith tayo, Corinthians 5:7, 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith and not by sight. Si Peter dito. Ito, pakinggan natin. Tingnan natin yung susunod nating. Sige po, yung susunod nating, ang susunod nating point. Yun na po. The miracle happened if
Yan, verse 29. Okay? Sumagot si Jesus, halika. Galing sa bangka. Yun po ang follow Christ. Miracle can happen if we follow Christ. Verse 29. Sumagot si Jesus, halika. Halika. Sige, stop tayo dyan. Halika. Nung sinabi ni Jesus kay Peter na halika, kasi sabi niya Lord, kung kayo nga yan, sige, papuntahin niyo ako dyan. Sabi ni Jesus, halika. Tinawag siya kagad ni Jesus. Bumaba si Peter at bumaba siya sa bangka at pumunta siya kay Jesus na naglalakad siya sa tubig. Nakapaglakad ba si Peter sa tubig? Of course, nakapaglakad siya. Pero bakit? Bakit sabi ko kanina may negative? Kahit kilala na ni Peter si Jesus, pero may negativity pa rin na nangyayari sa kanyang kaisipan. Okay, yung ating pangatlo po, ang ating pangatlong, okay, yan. Yan ang Mark, ating supporting verse, Mark 1:17 to 18. And Jesus said unto them, Come ye after me, and I will make you to become the fishers of men. And straightway they forsook their nets and followed him. Ito po yung illustration na ginamit ko kay Peter. Si Peter pa rin. Si Peter po, nung una siyang nakilala ni Jesus Christ sa bangka, ay, di ba walang nahuli? Tapos may nahuling marami. Pero marami na silang nahuli. Pero iniwan niya ang kanyang mga nahuli, ang kanyang bangka. Iniwan nila. Dahil sabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin dahil gagawin ko kayong fishers of men. Mahirap po yung kauna-unahan nating pagsabi na, yes, I follow you, Lord. I will follow you. Mahirap po. Kasi po, iiwanan natin lahat. Lahat. Ang sabi po sa aking pagkakaintindi, at sabi po dyan sa mga Bible scholars, na ang sabi nila, na ang lahat ng mayroon ka, iiwanan mo at sumunod ka sa akin. Si Peter ay may desire para sumunod kay Jesus. Tayo po ba may desire din? Do we have a desire or nais sa ating mga puso para sumunod sa ating Panginoon kahit hindi natin alam kung ano ang mangyayari? May desire po ba tayong tumuloy sa ating mga outreaches kahit may mga sagabal, kahit may mga ibang ginagawa? May desire po ba tayo? May desire din ba tayo na sumunod kay Jesus Christ? Na manalangin, ipanalangin ang ating kapwa, ipanalangin ang may mga sakit, ipanalangin ang mga dapat tulungan. May desire po din ba tayo? Kasi yun ang nais ni Lord sumunod tayo sa Kanya. We have to follow Jesus kahit na hindi natin alam kung ano po ang kahinatnan ng pinapagawa niya sa atin. Amen? Okay. Ngayon, yung sinasabi ko kanina, na si Peter ay meron siyang desire para sumunod. Tingnan natin ang ating notes. Okay. Kasi ang sabi dito, si Peter ay kauna-unahang nakita ni Jesus doon sa Lake of Galilee. Nang siya po ay, ginamit ni Peter ang kanyang bangka. Okay? Kaya ko ginawang illustration ito dahil kauna-unahang nakita niya si Peter at kauna-unahang niyang pinili at kauna-unahan na sinabi niya, sumunod ka sa akin. Pero walang pag-alilangan si Peter. Iniwan niyang lahat. Pwede naman sabihin ni Peter, sige, uwi muna ako. Ibenta ko muna lahat ng mga isda na nahuli namin. Pero hindi. Right there and then, sumunod siya kay Jesus Christ. At yun na, sumusunod na siya hanggang sa dito sa paglalakad ni Jesus Christ sa tubig. Okay. Sabi dito, whoever serves me must follow me. Whoever serves me must follow me. And where am I, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. John 12:26. Ang sabi dito, kung sino man ang nais na maglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. At ang sabi pa ni Jesus dito, sabi pa ni Jesus dito, ang naghahangad, sa Tagalog, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon ay pumaroon din siya. Parangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.
ito pong sinabing kung nasaan ako naroroon, ay nandoon din siya. Ito po yung pangako ng Diyos na tayo ay hindi naman tayo taga rito. Hindi tayo taga rito, bakasyonista lang tayo dito. Mahaba-habang bakasyon. Okay? Tayo ay taga heaven. Tayo ay, doon tayo sa palasyo ng Diyos. Ang sabi ni Lord, mauuna ako, uuwi ako sa aking Ama sa langit nung kanyang resurrection. Siya nag-resurrect. At ipaghahanda ko kayo ng mansyon, ng mga palasyo ninyo, ng mga bahay ninyo. Ito po yung ibig niya sabihin. Ito yung promise ni Jesus Christ na siya ay mauuna, iiwan niya ang Holy Spirit, mauuna siya at ipaghahanda tayo ng ating bahay. Kasi hindi tayo taga rito. Kung saan ako, dapat naruroon din ang servant ko. Hindi ba tayo masaya? Hindi ba tayo dyan nagagalak, natutuwa, na ang sabi ni Jesus, kung saan ako naruroon din kayo? Kailangan lang natin magkaroon ng faith, kasi miracle din ang mangyayari sa atin. Himala din ang mangyayari sa atin kung tayo ay binago na ng Panginoon. Katulad ko, ang pagbabago ko at ang paglilingkod ko sa Diyos ay itinuturing kong isang miracle. Kasi wala makakagawa nito sa akin. Si Ricky, hindi niya ako kayang baguhin. Si Nanay Fe, marami din siyang mga sinasabing encouragement and inspirational message sa akin noon para ako'y maglingkod. Oo, nandoon sa puso ko. Pero maya-maya, iba na. Lahat ng mga kapatid ko na akinadap nandito noon, lahat sila ini-encourage ako. Pero hindi, patay sindi po ang aking buhay. Bakit? Kasi ang Diyos lang ang makapagbabago sa atin. Ang Diyos lang ang makapagliligtas sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, to follow Him, to follow Jesus. If miracle can happen, if we follow Jesus. At ang pagsunod natin sa Panginoon ay isang himala. Dahil walang pwedeng kahit sino man sa atin dito ang utusan mo para sumunod. Mayroon pa rin sa puso na nagsasabi na hindi na muna ako magsisimba, ay hindi na lang muna ako sasama sa outreach, ay hindi na muna ako mag-pray, ay hindi na muna ako ganito, and so on and so forth. Kasi ang kumakausap sa atin ng ating sarili at ang kaaway, totoo si Satanas, totoo ang langit at totoo ang impyerno. Totoo yan. Baka sinasabi lang natin joke-joke, hintayin na lang natin pagdating ng panahon. Hindi po. Totoo po lahat yan. Kaya si Satanas ay number 1 na pumipigil sa'yo para gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa'yo. Siya ang pumipigil sa'yo. Kaya ang tagal ko bago ako naihahakot at kinuha ako ng Diyos para dalhin sa kanyang kaliwanagan. Kaya ako nandito ngayon sa inyong harapan. Palakpakan naman natin ang Diyos. Amen. Pag naalala ko yan, naiiyak na lang ako. Pag naalala ko yan, naiiyak na lang ako sa pagpapasalamat. Dahil tunay na kung hindi si Lord ang may gawa, kung hindi niya talaga ako pinili para hanguin sa kadiliman, wala po ako dito. Wala po. Hindi ko rin alam, baka wala na rin si Ricky. Dahil siyempre ang asawa, malaking influensya din sa asawa. Naniwala po ba tayo? Na ang sabi, ang babae, malaki din ang influensya niya sa asawa ng lalaki. Tama po? So, depende na lang din kung talagang hindi siya papayagan ng Panginoon. Pero, most of the time, nangyayari po yun. Mas maganda na sabay kayo, mag-asawa na naglilingkod. Sabay po, sabay. Para po walang maiiwan. Para pati ang inyong mga anak ay dala-dala ninyo at iba pang mga sambahayan. Okay, tignan natin sa ito po. Lakasan mo. Ito. Nang pumunta na po si Peter sa 28, 29? 29. Ang aking notes madilim. Madilim yung aking notes, kaya dito na lang ako magbe-base sa Bible. Okay. Noong bumaba na si Peter sa tubig, sa bangka, nag-step forward na siya papunta kay Jesus. Ito po, di ba kanina, binasa natin at kinuwento ko sa inyo na malakas ang hangin, malakas ang waves, ang alon na bumabangga sa bangka. Ano po ang nangyari kay Peter? Ganun din po tayo eh. Ang nangyari kay Peter,
nung siya po ay bumaba na sa bangka at mapunta na siya kay Jesus, na-distract po siya ng malakas na hangin at ang ng malakas na alon. At ang alon pala hindi gano'n ang tunog-tunog. Hangin pala, ang alon pala, gano'n, parang gano'n. Ewan ko, parang gano'n. Sige, pagtawalan niyo na lang ako. Tapos, nung siya po ay na-distract na, ito tandaan natin, madalas ito mangyayari sa atin. Nung siya po ay na-distract na, lumubog po siya. Lumubog si Peter. Bakit po siya lumubog? Kasi hindi po siya nakatingin. Hindi po siya nakatingin kay Jesus, lumingon po siya. Lumungin din po siya. Nung lumubog na po siya, unti-unti na po siyang lumubog. Sigaw agad ni Peter sa verse 20, verse 29, verse 30. Verse 30. Ayan, pakilagay po ang verse 30. Pero nang napansin ni Peter na malakas ng hangin, natakot siya at nagsimula siyang lumubog. Ang sigaw agad ni Peter, Lord, ligtas mo po ako. Ganun ba tayo? Maraming beses na sa buhay natin, I'm sure, magkaiba man po tayo ng seasons in life. Magkaiba man po tayo ng sitwasyon sa buhay. Magkaiba man po ang pangyayari sa ating buhay. Pero pareho lang tayo na may Diyos na ating dapat tawagin at sa Kanya tayo hingi ng tulong. Madalas nadidistract tayo saan? Unang-una para sa akin, finances. Ramdam ko yan at nangyayari kasi sa akin yan. Hindi ko i-deny yan. Noong ako'y marami pang pera, finances din ang aking problema. Financial din. Noong ako'y wala ng pera, Lord, may pera ako, Lord, di ba, Lord? Meron. Hindi naman kami nagugutom, hindi naman kami ginugutom ni Lord eh. Nakakakain naman kami 3 beses ang araw. Si Ricky nga, miracle lang nangyari sa kanya. Sabi niya, kailangan na dyan operahin ang kanyang puso. Pero hindi namin pinaopera. Si Lord, pinapaubayan na lang namin kay Lord ang kanyang puso. Hinawakan niya ni Lord. Hindi yan binibitawan ni Lord. Kaya hanggang ngayon, si Ricky ay naririto because of our Lord Jesus Christ. Hindi si Ricky nagpa-distract. Ako nagpapadistract ako paminsan-minsan. Pero kaagad-agad bumabawi, Lord, sorry. Marunong tayong mag-realize, marunong tayong makarealize. Marunong tayong makarealize kasi may conviction tayo na nanggagaling sa Holy Spirit na nandito sa ating puso. May discernment tayo na binibigay sa atin ng Panginoon through the Word of God, through the Bible. Kung tayo ay nag-aaral at nagbabasa ng Word of God, nandyan po ang mga katuruan, ang mga discernments na ibibigay sa atin ng Holy Spirit para hindi tayo maligaw ng landas o para hindi tayo magpatuloy sa pagpapaanod. Kung saan mo man gusto magpaanod na hindi na tama itong natatangay ka na, lumulubog ka na, ay nagpapatangay ka para lumubog ka. Dahil na-distract ka, financial, relationship, with your family, with your wife, with your husbands. Saan pa ba? Work. Saan pa? Marami. Maraming bagay na makapadistract. Social media. FB. Okay? Hindi lahat ng pinupost natin sa social media ay gusto ng ibang tao. Tandaan po, hindi ako nagagalit. Galit ako doon sa mga nagpo-post na tinuturuan lang din nila ang iba para magalit. Pero wag nating pansinin. Oh Lord, my God, alam natin, kilala natin ang ating Diyos na buhay. Na nandyan lang siya para harangan ka sa iniisip mo. Kasi dito nanggagaling, sabi ko nga noon, meron kaming devotion about guard your heart. Kasi ang puso pala natin ay sobra tong makasalanan. Sobrang madaya. Na ang ating puso ay siya ang nagsasabi sa ating utak. Diba sa mundo ang sabi, ang utak ang nagsasabi sa puso. Pero sa akin pong napag-aralan about guarding our hearts, ang ating palang puso ay nagdidikta sa ating utak para magsabi ng ganito, lalabas sa bibig mo ng ano-ano. Nagdidikta sa'yo na gumawa ka ng ganitong masasama. Okay? Pero nandyan ang Holy Spirit
Spirit na nagsasaway sa'yo. Maging sensitive lang tayo sa Holy Spirit. Kaya kung bakit natutuloy at nagpapaanod tayo sa mga bagay na hindi dapat. Nagpapatangay tayo sa mga bagay na doon na tayo napupunta sa dati nating gawi. Bumabalik tayo sa ating old nature. Kasi hindi natin pinapansin yung Holy Spirit. Kaya dito si Peter ay kaya siya lumubog kasi nawala po yung focus niya kay Jesus. Alam niyo po, pag tayo ay nagkakamali, huwag natin kalilimutan na unahin muna natin, sino ba ang pwede kong puntahan? Sino bang pwede kong iyakan? Of course, natural lang yon. Kung may mga kaibigan tayo na trusted friend, or leader, or anyone in our family, na kaya nating lapitan para mag-confide, para mabawasan yung mga sama ng loob, at masagip tayo dun sa parang naghihinagpis ka na baka mamaya kung ano pang gagawin mo hindi maganda. Go! But first, anything else, go to the Lord. Sa Kanya tayo lalapit. Run to the Lord and ask help. Do not run to the world. Do not run to phone. And hello, Mare, ganito kasi si kumpare. Ay, may babae. Sa Panginoon tayo unang tatakbo. Para siya po ang magbigay sa atin ng realization ng totoo. Dahil ang Diyos ay nagwo-worship tayo sa Kanya in spirit and in truth, di ba? Hindi naman tayo nagwo-worship sa Panginoon sa hangin lang o sa hindi totoo. Dahil ang Diyos natin ay totoo. Mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal niya tayo kahit gaano pa kasama ang pinagdaanan mo. Kahit gaano ka patagal, gaano pa kalalim ang pagkalubog mo. Mahal ka ng Panginoon. Kaya nung sinabi ni Peter na, Lord, iligtas mo ako, tulungan mo ako. Inabot siya kaagad ni Jesus at kinuha siya. Diba? At ito pa po ang aking natutunan sa pagsaliksik ko nitong story na ito. Kung napapanood po nyo yung The Chosen, yung series, mga series po siya, shorts, meron din mahaba, mga 1 hour or more na mapapanood, pero meron din mga short. Ay tinuro sa akin ni Sister Kim. Nadaanan ko na to before, pero ngayon ako nagka-interest. Alam niyo po, at pati din sa Bible, kung paano ko to sinaliksik. At nagtanong-tanong ako doon sa mga, ano nga tawag doon, yung mga, ano tawag doon? Yung pwede mo mapagtanungan, yung magbibigay sa iyo ng iba't ibang sagot at mamili ka kung ano ba diyan ang tama. Ano tawag doon, Pastor? Hindi. Ano tawag doon? Yung sabi ni Pastor Willie sa atin, nalimutan nyo na mag-compare tayo si John Wesley o si Matthew. Mga ano nga sila? Commentaries. Commentary. Pero may mga commentary. May mga commentaries na hindi tama. Ililigaw tayo. Kaya ang sabi ni Pastor Willie, 3 komentaryo ay dapat natin i-compare. Pag ang dalawa ay nagkakasundo, yun ang tama. At kung isa na pahiwalay, ay wala, mapapalaot. Okay? So doon tayo sa bagay na magtuturo sa atin ng katotohanan. At sa napag-aralan ko pong ito, dito po tayo sa, si Jesus po, hindi po siya yung nagpagaling ng mga sakit, may mga sakit. No? Nasabi ako, sige, line kayo dyan, maghilera kayo dyan, high five, o magaling na kayo lahat. Hindi ganun ang ating Panginoon. Pag sinabi niya, gumawa siya ng mga miracle, o sige, sa oras na ito, lahat kayo ay bibigyan ko ng mga gusto ninyo. Kaagad-agad. Hindi po. Si Jesus po, is a compassionate Savior. Siya ay merciful, mapagmahal, mahabagin, matulungin, mapagpatawad. Nasa Kanya na ang lahat na kailangan natin sa isang mabait na tao. Amen? At pag siya po'y nagpapagaling, namumuhunan, nag-i-invest po siya sa bawat tao. Sa nasasaliksik ko po, nag-i-invest po siya sa bawat tao. Love, care, nag-i-invest po siya. Siguro ako, kaya na-realize ko, kaya ako umiyak, siguro nung sinasabi sa akin ni Lord, Nanita, tama na, matagal ka na dyan. Anong sinabi ni Ricky na, Ma, halika na, sumama ka na sa amin. Kasi kung hindi, maiiwan ka.
ay iiwan ako sa dagat-dagatan ng apoy. Kukunin na ako ni Lord. Kaya siya ay namumuhunan, nag-i-invest siya ng kanyang love, care, time. Si Jesus ay ano siya? 100% man, 100% God. Nung dito po siya sa lupa, ay 100% man. Okay? Kaya mayroon po siya kung anong nararamdaman natin, nararamdaman niya. Napapagod, nauuhaw, nagagalit, naiiyak, nalulungkot, nagugutom. Ganun po si Jesus. Kaya imposible na palinyahin niya na kagaya ng iba na sinasabi, gumaling kayo lahat. Shhh! Ay, natumba sila lahat. Gumaling sila lahat. Si Jesus po namumuhunan ng pagod at pagmamahal, pag-aaruga, sobrang care na ginagawa niya sa'yo. Kaya ako, alam ko, nararamdaman ko ngayon na bumabalik sa akin kung ano aking pinaggalingan. Siguro sabi ni Jesus sa akin, tama na, Nita. Tama na, halika na. Oras na para sumama ka sa akin at sumunod ka sa akin at palakasin mo na uli ang iyong faith. At yun. Kaya tayo ay akala ninyo si Jesus ay ganun lang mag-miracle. Ang pinuhunan niya kay Sister Emmy sa paggawa niya ng himala sa buhay niya si Sister Emmy ay hindi lang po ganun kadali. Grabe, kung makikita natin si Jesus, no? Kung visible lang si Jesus sa ating mga mata at nakikita natin siya kung anong ginagawa niya sa atin, pagdating ng panahon na tayo nalulungkot, lugmok, nalulunod, mahina, gumagawa ng kasalanan, bumabalik tayo sa dati nating pagkatao. Kung alam nyo lang kung anong ginagawa, kung makikita lang natin kung paano tayo minahal ng Diyos, kung paano niya tayo alagaan, arugain, mamahalin, at susuyuin para bumalik tayo sa Kanya. Para hindi na tayo. Para wag na tayong mapahamak. Kasi ano ba ang pinunta ni Jesus dito? Siyempre, iligtas tayo para hindi tayo mapahamak. Saan ba ang kapahamakan na yan? Sa apoy ng impyerno. Yun ang ultimate na dapat nating isipin na doon tayo babagsak. Kung hindi tayo tunay na magkaroon ng pananampalataya, sumunod kay Kristo, at pangatlo, mag-focus. Ang ating miracle can happen if we focus on Christ. Okay? Sa verse 30, nung sinabi nga niya na lumubog na si Peter at sumigaw siyang, iligtas mo ako, iligtas siya kaagad ni Jesus. Kasi, sabi ko na kanina, nasabi ko na hindi siya nakafocus. Fix your eyes on Jesus. Okay, andito po yung sabi ko sa inyo meron akong supporting verse po dyan. Ang dilim kasi ng aking parang ayoko na siya i-type kasi kung mag-type ako, it will take 2 days. 2 days para matapos ko to. Sermon na ito. Kaya, sige po, yun pong, looking unto Jesus. Sa ibang translation po, fixing our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith, who, for the joy that was set before Him, endured the cross. So alam naman natin yun kung anong nangyari kay Jesus. Ang kanyang finished work on the cross. Ano bang ginawa ni Jesus para maligtas tayo? Nakatayo lang ba siya? Pinuhunan niya ng kanyang buhay. Nag-invest din siya. Nag-sacrifice. At hindi niya ibinigay ang buhay niya, hindi nila kinuha yung buhay ni Jesus, ibinigay niyang kusa para sa iyo at para sa akin. Para tayo'y maligtas. Tandaan natin na walang ibang makapagliligtas sa akin. Ulitin ko man yan sa bawat devotion, sa bawat pagtuturo, na wala pong magliligtas sa atin kung di si Jesus lang. Ang Diyos lang. Wala po. Kahit sino pa kapangyarihan dyan, hindi tayo kaya iligtas. Kung ano man ang connection mo dyan, connection mo dito, connection mo doon. Sikat ka man, sobrang matalino ka, mataas man ang pinag-aralan mo. Sobrang ano na yung business mo. Ang daming yaman-yaman mo na. Lahat yan ay hindi mo madadala. Pag tayo ay na kay Jesus na, ayoko sabihin kunin kasi ayoko pa magpakuha Ayoko pa magpakuha, Ricky.
ayoko ba magpakuha, na pag tayo ay dumating na si Jesus Christ, yun, dumating na si Jesus Christ, pero hindi natin alam kung kailan yun, ha? Huwag tayong pakampante. Anytime, dadating si Jesus Christ. Kaya ang sabi nga sa Bible, dapat maghanda. Huwag matulog. Huwag matulog, hindi magpuyat sa kung ano. Ibig sabihin, ang mga mata at ang mga puso at ang sarili natin ay handa tayo na pag dumating si Jesus Christ, ay madatnan tayong saan? May ginagawa tayo para sa kanyang kingdom, sa kanyang ubasan. Amen? Pero hindi yon. Ang sabi doon sa, ilang talents ba yun? May 10, may 5, may 1. No, yung talents na parable of talents. Diba may 1? Tinago niya yung kanyang isang talent doon sa lupa kasi sabi niya ang amo daw ay masungit at kumukuha lang daw ng hindi pinaghirapan. O alam mo naman palang masungit eh. Alam mo naman palang kukunin niya na hindi. Ay bakit hindi mo yan ginamit? Bakit hindi mo ginamit yung isang binigay sa'yo? Para sa kaharian ng Diyos. Para makapagdala ka ng kaluluwa sa hapaanan ng Panginoon. Bakit hindi mo yan ginamit? Alam mo naman palang magagalit eh. Kaya kung anong meron ka, marami man yan, yung kunti kukunin pa, yung isa kukunin pa lahat, wala na. Kasi tayo ay meron tayong mentally, ano tawag doon? Ano nga yung tawag na? Parang kaisipan. Yung kaisipan. Crab mentality. Crab mentality. Na tayo ay nagtatamad-tamad pa kasi wala pa si Lord. Oh, hallelujah. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay huwag magalit. Nagtatamad-tamad tayo. Kasi sabi natin, matagal pa naman si Lord dadating. Okay? Pero ang sabi, dapat datnan tayo ni Lord. Hindi tayo dadatnan dahil naghahanda tayo. Handa na ako kasi dadating si Lord. Hindi! Habang wala pa si Lord, di ba ang tagal-tagal sabi nga noon, dadating na siya, hindi pa rin hanggang ngayon, hindi pa rin dumating. Kaya nga, gumawa ka nang walang nakatingin sa'yo. Gumawa ka lang hindi ka nakikita ni Lord. O walang nakatingin sa'yo kasi si Lord nakikita ka. Sorry, si Lord nakikita ka. Nakikita ka ni Lord kung gumagawa ka o hindi. Amen? So habang wala pa siya, habang matagal pa pala siya, ay di, sige, gumawa. Para pag dumating siya, ang nais natin marinig, well done, my faithful, my good and faithful servant. Halika, pumasok ka. Pumasok ka. Well done. Okay? Pero si Peter, anong ginawa ni Peter? Hindi siya nakafocus. Kaya itong pinag-aaralan natin, dapat meron tayong faith. Pag faith, kasama ang prayers. Okay? Ang pangalawa ay follow Jesus. Ang pangatlo ay focus or fix your eyes on Jesus. Okay? So kung tayo ay patumpik-tumpik, hindi tayo talaga nakatingin sa Panginoon, saan tayo nakatingin? Saan tayo nakatingin? O alam nyo na yan, hindi ko na dapat sabihin. Hindi ko na sasabihin yan. Kasi alam nyo na yan. Okay. So yun ang tatlong bagay na dapat natin alalahanin at iisipin at gagawin. Dapat mayroong tayong miracle can happen if we have faith in Christ. Okay? Walang imposible sa Diyos. Tandaan po natin yan. Lahat ng mga hinihiling mo, hindi man sinasagot ngayon, maniwala ka. You have to put your trust on Jesus na mayroon siyang mabuting inilalaan para sa'yo, kaya hindi pa niya sinasagot yung mga hinihiling mo. Like me, ang bahay na hinihiling namin dyan sa may Greenland, hindi pa rin naman binibigay ni Lord kasi inaayos pa ni Lord. Gusto niya yung ayos na ayos pagpasok namin. Sarili naming bahay sa Greenland. Woo! Hallelujah! Woo! Diba? Pagdating ng panahon na, Lord, ito sinabi sa 31. Sa 31, ang sinabi ni Jesus sa kanila, nang kinuha na yung kamay ni Peter, hinawakan niya na yung kamay ni Peter, kinuha niya full of love and mercy. Hindi yung, ikaw kasi suway ka, hindi ka pagkain sa akin. Walang ganun si Lord. Kahit ano pa ang ginawa ni Peter, hindi siya nakafix kay Jesus, pero dandahan niya pa rin inabot sa lumulubog na tubig at kinuha niya, hinawakan niya na full of love, mercy, and grace.
na halika. At binulungan niya si Peter at sinabi, bakit ka nag-alinlangan? Bakit ka nagduda? Napakaliit ng pananampalataya mo. Yan ang sasabihin sa atin ng Panginoon. Yan po ang maririnig natin dito sa ating puso. Through the Holy Spirit. The Holy Spirit is a person, He can speak. He can talk to you. He can talk to us. Ang Holy Spirit po, hindi lang bagay, hindi dove, hindi wind, hindi fire. Oo, symbolizes siya ng mga yan. Pero ang Holy Spirit is a person. He can speak. He will talk to you. Try to talk to Him through the Bible. And try to talk to our Holy Spirit, our best friend, our precious Holy Spirit, through prayers. Pag nananalangin tayo, naka-fix tayo, our eyes on Jesus. Doon tayo nakatingin pag tayo nagpapray. At that's the time, nakakausapin tayo ng Holy Spirit. Dahil mahal tayo ng Panginoon, nung sinabi niya yun sa'yo, nako, Ricky, halika na. Huwag mo nang patulan si Nita. Kung ano man ang kadaldalan ni Nita, mawawala yun. Sabi ng Holy Spirit kay Ricky, kasi malapit na niya akong patulan. Huwag mong patulan. Para nakaupo na lang si Ricky na, ayoko na kay Nita, ayoko na. Ganon, no? Nakaganon na si Ricky, nakaupo na, kasi kung uupo ako dito, hindi na ako makita. Ayoko na kay Nita. Tapos andyan yung kamay ni Jesus. Kinuha ni Jesus ang kamay ni Ricky at sinabi, halika na. Huwag mo nang patulan si Nita. Magbabago yan. Kasi ako ang magpapabago sa kanya. Halika na. Dalawa na kayo ang maglilingkod. Kasama ng inyong pamilya. Halika na kayo. Have faith in God. If you want, if miracle can happen, if we have faith in God. We have faith in Christ. Faith plus prayers. Na ang lahat ng kailangan natin, hindi man sasagutin ngayon, pero may tamang timing ang Panginoon para sagutin lahat yan. Huwag kang mapagod, huwag kang gumibap, huwag kang sumuko. Dahil ang Diyos hindi ka sinusukuan. Dahil ang Diyos hindi pa tapos sa'yo. Dahil ang Diyos may gagawin pa sa'yo. May purpose pa sa'yo ang Panginoon. May plano pa ang Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Kaya tayo kailangan magkaroon ng faith. And another one is follow. Yun ang mahirap gawin. Follow. To follow Jesus is a hard thing to do. Ang hirap. Pero yun ang nais ng Diyos na gagawin natin. Yan ang sinasabi. Your calling is nothing. Kung hindi ka naman sumusunod sa Diyos. Your calling? Anong calling? Ano mga calling natin? Iba't iba ang callings natin, iba't iba ang gift natin, iba't iba ang ministry natin, iba't iba ang sitwasyon natin sa buhay, iba't iba ang seasons of our lives. Pero, pag hindi ka sumunod sa Panginoon, walang miracle na mangyayari. Amen? At, ang pangatlo yung nakafocus, nakafix. Pag may pananampalataya ka na, palalakasin ka ni Lord. Kasi prayerful ka na eh. Prayerful na tayo. Kasi natatakot na tayo maligaw. May takot ba tayo maligaw? Ako takot na akong bumalik sa dating ako. Ay, oo. Takot na akong bumalik sa dating ako. Ricky, hindi tayo pwedeng bumalik sa dating ako at ikaw hindi ka rin pwedeng bumalik sa dating ikaw. Diba? So, ang kailangan natin ay nakafix, nakafocus. Kung nakafocus tayo, ano ibig sabihin nun? Ang mga gagawin natin, hindi lang yan basta-basta. Hindi lang tayo nakafocus sa isang bagay. Mayroon tayong consideration. Nakatingin tayo, malawak ang ating tingin sa lahat ng bagay. At dapat ay ang Panginoon, siya lamang ang ating asahan dahil walang iba aasahan. Siya lang ang ating pag-asa. At siya lang ang nagtapos ang kanyang gawa sa cross ng Kalbaryo para iligtas tayo, tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At tayo ngayon ay mga born-again Christians. Sige, dito natin magtatapos. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if anyone who's in Christ, he is a new creation. Alam natin lahat.
Ginagawa ba natin? Ginagawa natin. If you are in Christ, anyone who is in Christ, he is a new creation. Okay? Your old nature is gone and the new has come. New na ba tayo? New creation na ba tayo? New creation na tayo? Amen! Kaya mayroon na tayong faith, follow, and focus on Christ para magawa natin ang ating mga ministry. Amen? Amen! Thank you, Lord. Sige, dito na tayo sa ating conclusion. Conclusion na tayo. Ayan. Madilim talaga itong aking sige, yan na lang. Yan na. Sige, pagtyagaan ko yan. Bulag ang lola, pero yan, pinapalinaw na ni Lord. Pinapalinaw na ni Lord. Okay, Lord, palinaw mo naman ang ako, Lord. Nahirapan talaga ako, Lord. Okay, conclusion natin. The story of Jesus walking on the water serves as a powerful reminder of the importance of faith. Napakahalaga ng faith. Kasi without faith, we cannot please God. Amen? Hindi na sa atin malulugod ng Panginoon kung wala tayong faith. So, kailangan natin ang faith. Trust, pagtitiwala. Reliance, ang pagbigay natin sa Kanya ng complete na dependency. Complete dependency on God. That is trust, reliance on Jesus Christ alone. It reminds us to follow Jesus in our journey in life. Follow Jesus. Kahit saan ka padpad pa rin. Kahit saan tayo papad pa rin. Kahit ano pa man ang mangyari sa atin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Diba? At ang kasunod, it encourages us to keep our focus. In-encourage tayo ni Lord. Sige, focus ka lang. Lahat yan may reward pagdating ng araw. Pero sa ngayon kung wala pa, ay sabi nga kung naglilingkod tayo, huwag natin isipin yung kapalit eh. Kasi si Lord hindi bulag, hindi bingi. Magbibigay talaga siya ng reward. Okay? Even in the midst of life storms, kahit sa gitna ng kung anuman ang mga nararanasan natin sa buhay, mga bagyo at unos, eto na may isang bagyo, hindi pa nga natapos yung bagyo, may dumating naman isang bagyo. Paalis pa lang isang bagyo, may dumating na uling isang bagyo. Pinagtulungan nga na ng bagyo at unos sa buhay. Sabi diyan, mag-focus tayo, keep our focus on Him even in the midst of life storms, knowing that He is always there to protect, to guide, to strengthen, and save us. Amen. Sige po, pwede tayo tumayo. Closing prayer na po tayo. Okay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Amang banal, Diyos makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming loving and generous Father, merciful. Wala pong hangganan ang iyong awa, ang iyong pagmamahal sa amin. Tunay na ikaw ay King of Kings. Ikaw ay ang Alpha and Omega. Ikaw ang beginning and the end. Tunay na makapangyarihan ka. You are the omnipotent, the omnipresent, the omniscient God. Na tunay na dapat namin kilalanin ang iyong makapangyarihan na nature. At ang pagmamahal mo sa amin na walang kupas. Na ikaw ay hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, hinihiling namin sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Turuan mo nga kami na magkaroon pa ng malalim na pananampalataya sa iyo. Malalim na pagkakakilala sa iyo. Kung sino ka, kung ano ka sa buhay namin. Upang hindi na kami magpadalos-dalos ng kung ano pa mga bagay, Lord. Tulungan mo nga kami, Lord, na hindi kami maligaw ng landas, Lord. Paminsan kasi tao lang kami, dumarating sa amin, nanghihinaan kami, Lord. Alam mo po ang mga kahinaan namin, Lord. Alam mo po ito, Panginoon. Kaya hinihiling namin, turuan mo kami, gabayan mo kami, banal na Espiritu, na sumunod kami sa iyo. Sumunod kami ng may galak sa aming mga puso, na walang pagrereklamo kahit hindi namin alam. O tao lang kami, nagrereklamo kami paminsan-minsan, Lord. Ngunit nariyan ka upang sawayin kami, banal na Espiritu.
Dahil hindi tama. Ang pagrereklamo ay hindi pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Ganun din po, Lord, turuan mo nga kami na mag-fix lang ang aming mata sa iyo, nag-focus lang kami sa iyo, sa kung ano man ang pinapagawa mo sa amin, sa aming misyon, sa aming calling, sa aming ministry, sa aming gift, Lord. Tulungan mo nga kami, Lord. Hayaan mo kami na hindi kami manigaw ng landas, na hindi kami madistract ng kahit ano pa mang nangyayari dito sa mundo na walang katiyakan. Pero sa iyo, Lord, tinitiyak namin at may katiyakan na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwanan. Dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, na tunay na siya lang ang magliligtas sa amin. Maraming salamat, Lord. Hinihiling ko po sa lahat na may karamdaman, sa mga oras na ito, Lord, maghimala ka, Lord. Dahil gumagawa ka ng himala hanggang ngayon, Lord. Maghimala ka sa may mga karamdaman, may mga sakit at karamdaman, sa mga financial breakthrough, Lord. Ikaw po ang siyang nakakakita nito, Lord. Sa mga broken families, Lord, buuin mo sila uli, Lord. Sa lahat po, sa lahat, hindi ko na isahin, Panginoon, dahil nakikita mo po ang bawat puso ng bawat isa, ang bawat pangangailangan at bawat season ng buhay ng bawat isa, Panginoon. At ikaw po ang siyang tunay na magliligtas at sasagot ng aming mga panalangin in your perfect time. Maraming salamat, Lord. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri na may pasasalamat at pagsamba sa pangalan lamang ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you po, Pastor Anita. Iba talaga artista nagpipreach. Magandang action. Okay, natawag po yung men's choir. Awitin po natin ang isang awitin, hymnal song, I'm Living for Jesus. Ayun po tayo lahat, awitin po natin ang isang awitin, Living for Jesus. Jesus, a life that is true.
my place, carrying on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Trust and Savior, I give myself to Thee. All I adore Him, please give Thyself for me. I own no other master, my heart shall make Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Pwede na po tayo po. Ihanda po natin ang ating mga kaloob para sa ating laboratory. Tawagan ko po si Brother Bor Cayosa at saka si Brother Luha. Andito ba? Mr. Luha po. Tapos ipagpe-pray po ni Pastor Reggie. Nandito. Pastor Reggie. Pastor Reggie. Come the fount of every blessing, tune my heart to sing the praise. Flames of mercy never ceasing, so for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise them out, I fix upon it, mount of God's unchanging love. Oh, to grace how great and nectar daily I constrained to be. Let Thy grace now like a feather bind my wandering heart to Thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for Thy course above. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At i-bless po natin ang mga kaloob. Taas po natin ang ating kanang kamay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos, sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, O Lord God, sa salitang narinig namin, Panginoon, sa iyong mensahe na iyong ibinigay sa puso ng bawat isang naririto, Panginoon. At gayon din, O Lord God, sa kaloob na ito, Panginoon, salamat, O Lord God, sa mga kapatiran na nagbukas na kanilang puso at kanilang palad sa pagbibigay at sa pagkakaloob, Panginoon, sa gawain mo, Lord. Lord, salamat po at dalangin po namin na ito ibalik mo sa kanila ng siksik
liglig at nag-uumapaw, Panginoon, at pagpalain mo sila, ang kanilang hanap buhay, ang kanilang pangkabuhayan, Panginoon, palaguin mo at i-bless mo, Panginoon, ikaw patuloy na maging source ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Patuloy mong buksan ang durungawan ng kalangitan at ibuhos mo sa bawat isa ang pagpapala at biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, muli maraming salamat at ito'y binabalik namin sa pangalan ni Jesus at tayo'y magsabi ng Amen. Amen. Thank you po, Pastor Edwin. Para sa ating birthday celebrant. Happy birthday po. March 2, Raniela Bolaños. March 5, Maria Ana Cali. March 6, Gloria Garcia. March 6, Harvey Pordelon. Happy birthday and God bless you po. Special greetings para sa taga-Tilagaan. Happy birthday kay Angel Crucilio, February 2024. Happy birthday, anak! Nasaan ka na? Okay, awitin pa natin sila ng Count Your Blessing. You are tempted souls. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Sa ating bisita. Welcome po kay Trixie Crucilio. Welcome po kay Princess Digo. Welcome, we're glad you're here. Cute pala ng bisita natin. Okay, awitin pa natin sila dito. That's all right. Si Trixie. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Alam niyo, parang angel yung bisita namin. Maraming salamat po. Salamat tayo sa kanyang gulang na idinala sa atin dito. Para sa announcement po, may ibang announcement po tayo. Every second Saturday of the month po, yung Mugian Tortas, 3 o'clock p.m. Dito rin po gaganapin sa bali, sa second Saturday of the month. So sa darating na Sabado na yun, Pastor, ano? Okay, patuloy po. Saturday na. Patuloy po yung ano natin, yung Mission Sunday, yung mga ikaloob nyo para sa ating sa ating mga ministry, sa ating outreach program. Patuloy pa yung Mission Sunday natin. Then, tuloy pa rin po ang ating outreach sa Mascap, sa San Isidro at saka sa Tilagaan. Okay?
At saka kay Brother Boy pala, nakakalimutan ko. Pasalamat tayo kay Brother Boy, dumadami po sila. Okay, natawagan ko po si Pastor Elmer para sa ating closing prayer. Tapos din, doxology po. Po, inaanyayaan ko pong lahat na tumayo para sa ating pagtatapos. O dakilang Diyos, amang makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na pinupus mo naman kami ng iyong Espiritu, Ama. Salamat po sa iyong paggabay at sa mga salita na iyong inatid sa amin. Salamat po, Ama. Naway, tulungan mo kami na ang bawat narinig namin ay aming mai-apply sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat po sa pagpapalang ito, sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa paggamit mo kay Pastor Anita, na maihatid ang mga ito ay lubos pong na-bless ang bawat isa. Ama, dinadalangin ko po na pagpalain mo ang bawat pamilya na narito, maging 10 ng kanilang mga pamilya, pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, pagpalain mo po ang kanilang mga negosyo, pagpalain mo po ang kanilang kalusugan, pagpalain mo ang iyong iglesia, pagpalain mo po ang schools, ang bawat ministry, ang bawat worker, pastors, and head pastors, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyo po kami nagtitiwala, Ama, dahil wala kaming magagawa kung hindi po sa inyo, Ama. Kaya sa iyo po namin itinataas, tanging pangalan mo lamang ang aming sasambahin magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh